Jesus. We Oh, we thank you, God. We thank you, Jesus, for your presence in our midst tonight. Lord, we seek your face. We touch your grace, Lord Jesus, by faith. Hallelujah. And in the cleft of the rock, we hide, Lord. You are our fortress. You are our high tower, Lord Jesus. In the time of storm, Lord, we can hide in the cleft of the rock. Oh, the righteous run into you, Lord Jesus, and they are saved. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. Father, we want to give you the highest praise and the glory for everything that you have done for this church. Hallelujah. We bless you, Jesus. We bless you, Lord. Hallelujah. All the glory belongs to you, Jesus. How can I say thanks for all the things you have done for us? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for us. The voices of a million angels could not express our gratitude. All that we are and ever hope to be, we owe it all to thee. Sing with us. To God be the glory. Give him all the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things he has done. With his blood he has saved me. With his power he has raised me. To God be the glory for the things he has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With his blood he has saved me. With his power he has raised me. To God be the glory for the things he has done. For the things he has done. Praise and glory. Hallelujah. We give you glory and honor and thanksgiving and praise, oh God, for everything that you have done. And truly, Lord, you have done great things, oh Lord, for the Foursquare Church, San Juan City. Lord, words may not be enough. These songs, Lord, may not be enough, Lord, to express our gratitude, hallelujah, for everything you've done for us, especially for dying on the cross, oh Lord, to save us. But Lord, we worship you anyway. We praise you, Lord, with our lips, oh God, with our hands lifted up, oh Lord. We praise you with our hearts, oh Lord,
and give praise and thanks to you. We sing our adoration and praises to you, Lord, because you are fitting, O God. All glory is due your name, Lord Jesus. Hallelujah. Saan man naming anggulo tingnan, Panginoon, sa aming mga buhay, lagi pong lulutang, Panginoon, yung katotohanan na kayo po ay dakila, na kayo po ay mabuti, na kayo po ay tapat, Panginoon, sa aming mga anak ninyo at sa inyong iglesia. Kaya, Panginoon, binibigay po namin ang mataas na kaluwalhatian. Ibinibigay po namin, Panginoon, sa inyo ang mataas na papuri at pagsamba sapagkat kayo po ay karapat-dapat. Karapat-dapat pong itanghal at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Pinararangalan ka namin, Panginoon, sa gabing ito, sa aming mga papuri. At sinasabi po namin na wala na pong ibang dakila, O Diyos. There's no other God but you. There's no other great and almighty God but you, Lord. Yahweh, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Kayo lamang po ang itinataas namin sa church na ito, Panginoon. And with that, Lord, we continue to humble ourselves, O God. Seeing ourselves unworthy, O Lord, of your love. Unworthy, O Lord, of all your blessings, O God. Panginoon, hindi po dahil sa amin ang mga pagpapala na ito, Panginoon. But it is coming, Panginoon, from your generosity. It's coming from your grace. It's coming from your goodness, O Lord. Dahil ito po ay karakter mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuting Diyos. Napakabuting Diyos. Salamat, Panginoon. At dahil po dyan, Lord, kami po ay nai-encourage. Kami po ay nahahamon, Panginoon. Kami po ay lalong naa-attract, Lord, na maglingkod. Kami po ay lalong na-attract, Panginoon, na mag-worship, magpuri, at lalong magtapat, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa presence mo sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na nakikiisa, Panginoon, sa prayer meeting na ito, Lord. Sila man po, Panginoon, ay nasa daan. Sila man, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan. Sa lahat po ng kasama namin dito sa church, Lord, and those who are joining us online, God, let your presence be tangible to them. Manifest your presence in a mighty way to them. Nasaan mang kalagayan sila ng kanilang buhay ngayon, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan nila, O Diyos, nakikita mo sila, Panginoon. Inaabot mo po sila, Panginoon, sa gabing ito. And your presence is so strong, Lord, that you are touching every heart, O Lord. You are coming to them, Lord, through the Holy Spirit in a personal way. Hallelujah. Let the lyrics of the songs, O Lord, become alive in their hearts tonight, Lord Jesus. Telling them that today is the day that the Lord has made. Put your hope in the Lord. My soul, do not be dismayed. Do not fear, my soul. Do not be discouraged. Put your hope in the Lord. My brothers and sisters, ano man ang kalagayan nyo sa oras na ito, maring hindi po kaaya-aya. But the Holy Spirit is telling us today, put your hope in the Lord. Do not be dismayed. Do not be fearful. Do not be discouraged. Rise up in faith and put your hope in the Lord. Even fix your eyes upon Jesus, the author and the finisher of your faith. Hindi mo man maintindihan, kapatid, kung ano ang nangyayari sa sandaling ito. But as you fix your eyes upon Jesus, as you look up to Him, as you lift your hands and reach out to Him, katulad ng kinakanta natin kanina, reach out to Him. Reach out to Him. Touch the hem of His garment as His presence is with us tonight. Hindi po nais ng Panginoon na lagpasan po ang sinuman. As the presence of the Lord is passing by tonight, as He is with us, katulad po nung babae na 12 years pong dinudugo, in her faith, in her heart, she's thinking, if I can only touch the hem of Jesus' garment, I will be healed.
Tonight, even if you are sick, if you have financial needs, or whatever needs it is that you have tonight, the presence of the Lord is with us. And like the faith of that woman, if we can say in our hearts by faith that if we could just touch the hem of His presence, touch the hem of Jesus' presence tonight, I will get healed. Hallelujah. He's going to give you wisdom. He's going to give you guidance. He's going to meet your needs tonight, for He is our great provider. Lord, we say that You are the Son of righteousness with healing in Your wings. Hallelujah. That wings that is referred to in the book of Malachi is the hem of Your garment, Lord Jesus. We are touching You, Lord, tonight. We are reaching out our hands to You, Jesus. Even by faith, Lord, we are accessing Your grace, Jesus. Lord, release Your power to heal. Release Your power to restore. Release Your power to forgive. Release Your power to save. Release Your power to deliver. Release Your power, O Lord, to meet the needs of Your people in the name of Jesus. Release Your power, Lord, to give hope. Release Your power, Lord Jesus, to give peace. Release Your power, Lord Jesus, to give joy to Your people in the name of Jesus. In the name of Jesus. Even as the Spirit of God is moving in our midst, we receive it tonight, brothers and sisters. Receive your peace. Receive your joy. Hallelujah. Receive your deliverance. Receive your healing. Receive your financial blessing from the Lord. Hallelujah. Receive your wisdom. Receive your guidance from the Lord. Amen. Amen. Receive it by faith in Jesus' name. Hallelujah. Lord, alam mo po, Panginoon, ang mga needs ng iyong mga anak. Kumikilos ka po ngayon, Panginoon. As we are worshiping You, as we are praising You, Lord Jesus, You are releasing Your power in the heavenlies, O Lord. And by faith, Lord Jesus, we are receiving Your blessings tonight. Let's continue to praise the Lord. Hallelujah. Yes. Continue to give thanks to the Lord for your healing. Continue to give thanks to the Lord. Hallelujah. For your blessings tonight. Hallelujah. 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 We praise You, Lord. We give You glory, Jesus. Hallelujah. We thank You, Lord, for Your presence. Oh, we will be still and know that You are God, Lord Jesus. Thank You, Holy Spirit. Hallelujah. We recognize Your presence in our midst. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, people of God. Continue to give praise. Continue to give thanks to the Lord. Hallelujah. We bless You, Jesus. We bless Your holy name, Lord Jesus. We thank You, Lord, for Your miracles tonight. We thank You, Lord, for Your move, Holy Spirit. We give You praise, Lord. We thank You, God. We give You glory and honor. Hallelujah, Jesus. Oh, we lift You up. We exalt Your name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Holy is Your name. Holy is Your name, oh God. We recognize Your holy presence in our midst, Yahweh. Hallelujah. Jesus, thank You, Lord, for there is power in Your name. Thank You, Jesus. There is power in Your name, Lord Jesus. Thank You, Lord, for the power of Your word that will also be preached tonight. Thank You for the power of Your promises, Lord, na nagbibigay po ng kalakasan sa amin, Panginoon. And tonight, continue to encourage us. Continue, Lord, to uplift us, Lord, through Your word. Sa mga nanghihina po spiritually, Panginoon, ang pagkaing espiritual ng Iyong salita ay maging kalakasan po. Amen. Para sa kanila sa gabing ito, Panginoon. Yes. Those who are joining us because Lord. they are hungering for Your word. They are thirsting for Your presence, Lord Jesus. Hallelujah. They have come to the right place.
Hallelujah. Those who hunger for His word and for His presence, you have come to the right place. Hallelujah. Be encouraged by the word of God. Hallelujah. Be strengthened by His presence. Praise. Hallelujah. The Lord is embracing you with His presence, Praise the name. giving you hope, giving you strength and grace to overcome. Amen. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. And we welcome you all in the presence of the Lord and to the Foursquare Church, San Juan City. Magandang gabi po. Thank you po for joining us tonight. And bago po tayo dumako sa ating mga prayer requests, sa ating pong mga prayer concerns, gusto ko lang pong basahin itong isang passage in the book of Acts. Kasi nga po, Bible month, itong January, pupuri tayo sa Panginoon because the Philippines has a law na nag-mandate po sa atin, no, para i-celebrate po ang January as Bible month, and the last Monday of January is declared to be the National Bible Day. Tapos sa Sunday po, yung last Sunday naman ay National Bible Sunday. So sa darating pong linggo ay wag po kayong mawawala because we're going to celebrate the Word of God. Ang ating pong bansa ay may ganitong batas na naghihimok po sa atin para i-celebrate po ang salita ng Panginoon. That the Word of God is very essential. Napaka-importante po ng salita ng Panginoon in nation building. Even right now, alam nyo po yung napaka-controversial, no, na bill na pinag-uusapan po sa mga social media, sa ating Senado, sa mga balita, no? Yung comprehensive sexual education, sex education, na ino-oppose po ng marami pong mga kasamahan po nating mga Kristiyano, including po ako. Okay? Hindi po ako natatakot, no? Kasama po ako. I openly support, no, yung rejection po ng bill na ito because napaka-deceptive po, no? Maaring sinasabi lagi ng ating senadora na hindi mo matatagpuan dito yung child masturbation, ganun-ganun. Very deceiving po. Kasi hindi po talaga, wala ho kayo talagang mababasa doon sa bill na meron po mga ganung words. Pero kapag tiningnan nyo po, yung mga naka-insert po doon na international standards, ano po ba yung mga international standards na yon? Ibig sabihin, they will refer to UNESCO. They will refer to WHO. So, pag tiningnan nyo na po yung mga nakalagay doon na sinasabi nilang global standards, doon na po kayo magugulat kung ano po yung nakasulat doon patungkol po sa nais po nilang mangyari dito po sa comprehensive sexual education sa ating mga anak. At ang nakalagay po doon ay ipatutupad po ito even doon po sa level po ng mga preschool. No? As early as 4 years old, imagine niyo po 'yun, no? Na ang mga bata po sa ating na mga mag-aaral natin ay imumulat na po sa sexualidad. Nagpupuri tayo sa Panginoon because of the Word of God. Because Christians or those who fear the Lord believe in the Word of God. The Bible is the Word of God. And because we are guided by His Word, nagkakaroon po tayo ng wisdom and discernment kung paano po natin titingnan itong mga batas na ito na nais pong ipasa at makakasira po sa ating society, sa ating bayan, sa buhay po ng ating mga kabataan. Na imbis na ito po ay lalong makatulong, ito po ay lalo pang makakasira. Tingnan niyo po itong isang statistics na ito. Ang Pilipinas po is one, if not the top, okay? The Philippines is one of the top users of Pornhub. Pornhub is a pornographic website.
At nakaka-alarm din po yung mga statistics kasi based on their data ng survey po na ito, mas dumadami po ang mga kababaihan na bumibisita po sa mga pornographic sites na ito kaysa sa mga kalalakihan. So tingnan niyo po, tumataas ang bilang ng teenage pregnancy kasi yun ang problemang ina-address nila. Teenage pregnancy. Mga kabataan po na nabubuntis sa murang edad. Tayo po dapat marunong tayong mag-translate, mag-analyze ng mga data. Kaya nga may mga data na yan eh. So titingnan mo, paano mo i-analyze, ita-translate yan para makakuha ka ng conclusion. Ano po ang conclusion na madodraw natin sa mga statistics na yan? Dahil tumataas ang bilang ng mga taong may access sa internet, accessing pornographic sites, at hindi lang po mga website. Even yung mga bagay na yan ay nasa Facebook, nasa mga social media platforms, like yung, yung dating Twitter na ngayon ay X na. Instagram. No? Imagine nyo po, hindi lang po kahit sa YouTube po, makikita nyo yung mga content na yan. So dahil doon po sa population na yun, hindi mo masasabing puro adults po yun. Hindi mo masasabing po, yung statistics na yun na bumibisita sa mga porn sites na yun, ay mga puro adults. Hindi po. Because tingnan nyo po ang statistics din ng Pilipinas in terms of yung mga ages na gumagamit, meron silang cellphone and have access to internet. Eh kahit wala pong cellphone ng mga bata, we have piso nets. Right? May mga piso nets po tayo. Meron na pong kung meron po silang cellphone, kahit po wala silang wifi sa bahay, meron po tayong mga prepaid at yung mga pwede ka magbayad po ng access sa internet for minutes, no? For an hour. So, ang mga kabataan po, they have access to these things. Lalo na kung ang mga parents po, they are not aware kung paano po lagyan ng restriction yung kanilang wifi para po sa mga maging child-friendly. Okay? Yung kanilang internet. Tingnan nyo po yung mga bata. If they have access to that, nabubuksan na po kagad ang kanilang kamalayan sa mundo ng sexualidad. Sa murang edad po ay nagigising na kaagad ang kanilang sexualidad. Kaya mas lalo po silang nagiging curious at nag-e-engage po sa ganitong mga bagay. Imagine nyo po yun yung mga website nandyan na, yung internet nandyan na. Ituturo mo pa intentionally sa school. O edi parang binibigyan mo na ng lisensya yung mga bata. Ituturo mo sa bata kung paano magsuot ng condom. Buti sana nga kung saging lang yung gagamitin na na model nung Di po ba? Kumbaga, yung innocence ng mga bata ay masisira dahil intentionally nakapaloob na siya, nakasama na siya sa curriculum ng school, and at an early age, even sa preschool, ay tuturuan na po sila. At ang nakakatakot po dito, alam niyo po, mga guro na hindi po related sa mga bata, ibang tao ang magtuturo ng sexualidad sa mga bata. Let us be honest. Alam naman po natin na hindi natin gine-generalize, okay? Nag-disclaimer na po ako, hindi natin gine-generalize. Pero alam natin, marami tayong mga cases na may mga guro po na sila po ang perpetrator ng sexual abuse sa mga estudyante. Big sabihin, hindi tayo makakagaranti o makakaasa na 100% na ang mga guro natin ay magiging pure ang kanilang kaisipan o ang kanilang approach pagdating po sa pagtuturo ng sex education sa mga estudyante.
Meron tayong mga cases na mapupull up para po patunayan itong sinasabi natin na hindi natin gine-generalize, but we have enough cases para sabihin na may mga teacher na ang napangasawa po nila ay mga estudyante nila. May mga teachers na ang naging kabit nila ay mga estudyante nila. So how can we trust the teachers po para sila po ang magturo ng comprehensive sex education sa ating mga anak? Di po ba? And considering po na ang mga magulang ay merong pong mga religion yan. Like sa atin po, we are Christians. Tayo po ay mga followers ng Panginoon. We have set of principles and values mula sa salita ng Panginoon na kung hindi po ibibigay sa mga parents ang tungkuling ito ng pagtuturo sa mga anak ng maselang usaping ito, di po ba para bang ipinagkakait po? Hindi po, binabaliwala po yung sasabihin o yung posisyon ng mga magulang sa mga bata. Hindi po ba? Tayo po, hindi po pag-aari ng Estado, hindi po pag-aari ng gobyerno ang mga anak natin. Ayon po sa Family Code at sa Constitution ng Pilipinas, ang mga batang ito po ay under po ng parental care at guidance po ng mga magulang. At dito po sa batas na gusto po nilang ipasa, inaalis po yung posisyon ng mga magulang para sila po ang magturo ng sensitive na topic na ito sa kanilang mga anak. And we thank the Lord because of the Bible. We thank the Lord because of the Word of God na nag-guide sa atin para tumindig sa kung ano po ang tama. Imbes na buhayin natin, gisingin natin yung sexualidad nila sa murang edad, ano po ang utos ng salita ng Panginoon in Proverbs 22 verse 6? Train up a child in the way he should go. Yung training po, no? Pagtuturo, pag-i-equip sa mga bata. Tapos pagdating po sa Ephesians, sa Colossians po, no? Yung application ng ating relationship sa Panginoon, ng ating pagiging Kristiyano. Domestically, no? Husband, love your wives. Wives, submit to your husbands. Amen? And then parents, ano pong sabi doon? Train up yung mga child. Nurture them in the way of the Lord. Yun po ang utos sa atin. No? Even in Deuteronomy, nung binigay po yung mga commandments ng Panginoon to love the Lord your God, ano po ang sabi sa chapter 6 ng Deuteronomy? Parents, diligently teach your children. Tapos minention na po doon, in-enumerate po doon yung ways kung paano natin ituturo at ikikintal sa kaisipan ng mga anak natin ang salita ng Panginoon, ang mga commandments ng Panginoon. When you rise up, no, when you lay down, when you are walking, bind them in your head, gawing bracelet. Grabe po yung mga pamamaraan na enumerate po doon para maalala ng mga anak natin ang salita ng Panginoon. Yun ho ang command sa atin. Imbis na po ang ituro natin sa mga bata ay worldly ideologies, kung saan sila po ay matatrap doon sa system of the world, godly way po ang ituro natin. I-nurture po natin, palakihin po natin sila na may takot sa Panginoon, palakihin po natin sila sa salita ng Panginoon. Why? Kasi ganun din yung sinasabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 12 No? Do not conform to the system of the world, but be renewed. No? Let your mind be renewed. Sa papaanong paraan po sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. I-unlearn po natin yung mga makamundo pong ideology at ang i-feed po natin sa ating kaisipan
ay ang salita ng Panginoon. At ano po ang sabi ni David? I kept the word of God in my heart that I may not sin against the Lord. Kung gusto po natin na i-prevent, listen to this very carefully, if we want our children to be prevented, dyan po sa ikinatatakot natin ang mga teenage pregnancy na yan, ang ilagay po natin sa puso nila ay ang salita ng Panginoon, that they may not sin against the Lord. Hindi lang po teenage pregnancy ang mape-prevent natin kapag pinuno natin ng salita ng Panginoon ang ating mga anak. Hallelujah. Samot-saring kasalanan po ang maiiwasan. No? Pati po yung tinatawag natin na juvenile delinquency. Maiwasan po yan. Mababawasan po yan sa ating bansa kapag pinapasok natin, winelcome natin ang salita ng Panginoon sa mga paaralan natin, winelcome natin ang salita ng Panginoon sa ating mga tahanan, winelcome natin ang salita ng Panginoon sa bawat mga government institutions, sa anumang mga lugar. Amen? Kung saan nandoon po yung mga bata. Pag sila po ay nakarinig ng salita ng Panginoon, marami pong kasalanan ang maiiwasan po na gagawin po nila. Dahil magagabayan po sila ng tama sa salita ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, be honest to me. Magprangkahan po tayo, no? Ilan po sa inyo ang nagbabasa ng Biblia na nakabasa po kayo dyan ng kahit ano na tinuturuan kayo ng masama o mali? Sige nga po. Sino po ang nagbasa ng Bible dito o may nakabasa po ng Bible na cover to cover from Genesis to Revelation na nagtuturo po sa inyo ng masama? Na gumawa ng kasalanan? Di ho ba? Wala. Ako po, sa pagbabasa ko ng Bible, nag-aral po tayo ng theology, pero wala ho akong makita kahit isa na ako po ay inuutusan ng Panginoon through the Bible, through His Word, na gumawa po ng mali. O ako po ay mapapasama ang buhay ko. In fact, mga kapatid, all of us can testify na nung binasa natin ang salita ng Panginoon, tinransform ng Panginoon ang buhay natin. Binago tayo ng Panginoon. Yung dati nating mga bisyo, dati nating mga kasalanang ginagawa, no? Kung hindi man instantly tinanggal ng Panginoon, unti-unti. Binabago tayo ng Panginoon. Even today, kahit gaano na tayo katagal na Kristiyano, every day God is still changing us from glory to glory, even by the Spirit of the Lord and through His Word. Amen? Kaya napakahalaga po ng discipleship sa church. Napakahalaga po ng evangelism to inform the lost of the grace of God. At kapag sila po ay nasa loob na ng iglesia, napakahalaga po na sila po ay ating i-disciple, turuan po, equip, i-train sa salita ng Panginoon. Upang sila po ay sumunod sa Panginoon, sila po ay matransform, at sila po ay matrain to serve the Lord in the mission. Yung tatlong bahagi na yun. Doon natin ma-describe yung ating journey, no? Pagsunod sa Panginoon, we are following Jesus. We are being transformed by the Lord, and we are joining Jesus in the mission. Yun po yung journey natin, ng pagiging Kristiyano natin. So tonight, yan po ay kasama sa ipinagpupuri natin sa Panginoon. Yan po yung sineselebrate natin na salita ng Panginoon. The enduring Word of God. Sabi po ni Lord sa Book of Psalms, my word is settled in the heavens. Hallelujah. The Word of God is eternal. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Hindi ho hayaan ng Panginoon, sabi sa Isaiah, na ang mga salita ng Panginoon bumalik ng walang kabuluhan. Lahat ng mga propesiya, lahat ng mga salita ng Panginoon ay mangyayari.
Kung ano man po yung sinabi ng Panginoon, ito po ay mangyayari. And the Bible also says that God Himself is watching over His word to fulfill it. Kaya po, makakaasa tayo na yung mga pangako ng Diyos ay mangyayari. Why? The Lord Himself is watching over His word to keep it, to fulfill it. Hallelujah. Ganyan po ka-powerful ang word ng Panginoon na bakit hindi po natin isi-celebrate. No? Bakit hindi natin babasahin? Bakit hindi tayo magkakaroon ng hunger sa salita ng Panginoon? Gusto nating pagpalain tayo ng Panginoon pero hindi natin binabasa, minimeditate o pinag-aaralan ng salita ng Panginoon. Kapatid, parang hindi consistent yan. We want the blessing of the Lord. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Alamin natin ang kanyang mga pangako, alamin natin ang kanyang kalooban, alamin natin ang mga command ng Panginoon, and sikapin po natin by His grace and by the power of His Spirit to abide in His word, to abide in His commandments, to abide in His love. Mamuhay po tayo ayon sa kalooban at salita ng Panginoon. Tularan po natin si Moses. Yung kanyang hunger to know God more. Sabi niya, show me your ways, O Lord. Andun po yung pagnanais ni Moses na deeply, personally, makilala po niya ang Panginoon. Yun po yung source ng blessing ni Lord. Kung titingnan po natin, sabi po, ang dami po mga verses na nire-remind ako ni Lord ngayon. Gusto mong pagpalain ka ng Lord? O anong sabi po sa Joshua 1:8? Meditate the word of God day and night, and you will be prosperous, and you will be successful. Wow! Ang susi pala ay yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya we have the reason to celebrate this January. At siguro hindi lang po January. We have the reason to celebrate and value the Word of God for its worth sa ating mga buhay. Ito pong January 2025 na theme na mula po sa Philippine Bible Society na God's Word, Source of Hope. God's Word, Source of Hope. Sa mga tao po, yung nangyayari po ngayon sa buong mundo, yung nakikita nyo pong mga sunog, no? Wildfire na nangyari po sa US, sa California. Yung mga crimes po na nababasa po natin, nakikita po natin sa mga news. Yung poverty, yung inflation, yung mga nangyayari po ng mga trouble sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dami pong mga tao ang nagiging hopeless. Ang dami pong mga tao ang talagang parang minsan tumataas po yung rate ng mga suicide. Lalo na po sa mga kabataan. Parang tingin nila hindi na worth na mabuhay pa sa ganitong sitwasyon ng mundo. Mga kapatid, meron po tayong gagampan ng papel sa ating generation. This is our part in this generation. Dalhin po natin ang salita ng Panginoon sa mga tao. God placed you strategically in your home, in your community, in your school, in your office, in that field of business, saan ka man. Strategically nilagay ka dyan ng Panginoon because merong kang gawain na ipagagawa sa iyong Panginoon. Kapatid, tulong-tulong tayo as a church na dalhin po ang salita ng Panginoon sa mga tao sa kapaligiran natin to bring hope to those people. Wag ho natin hayaan na itong mga tao na to ay malost. Magkaroon ho tayo ng compassion. Magkaroon po tayo ng care sa mga tao. Maging concern po tayo sa kanila. Na itong mga tao po na ito namamatay without, hope. Namamatay po sila na malayo sa Panginoon, hindi nila nakilala ang Panginoon. Kapatid, it is our responsibility. Alala ko po si Paul sa Romans chapter 1.
Para ang tingin po niya, nung pakiramdam niya, meron siyang pagkakautang. Meron siyang utang. I am indebted, sabi niya, to the Gentiles, sabi niya, to the Jews. Grabe po. Ganun po niya kinoconsider yung responsibility niya to preach the gospel. I am not ashamed of the gospel. Hallelujah, for it is the power of God unto salvation. Sabi niya, I am indebted. Parang feeling ko may pagkakautang ako na kailangan bayaran sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. Ano po yun? It is to preach the gospel. To preach the gospel. So mga kapatid, nag-organize din po ang ating organization, ang Foursquare Philippines, na magkaroon po tayo ng prayer and fasting for the great harvest of soul. Pero hindi po mangyayari yung great harvest of soul na yun kung hindi po natin isi-share ang gospel. Kung hindi po natin isi-share ang word of God. And last year sa atin pong growing together in prayer, isa po yan sa items na pinag-pray natin. Boldness in preaching the gospel. Ano po ang isa sa mga prayer concerns na pinag-pray ng church? Nung sila po ay pinipersecute, pinagbawalan po sila, ang mga apostles, to preach about Jesus of Nazareth. Ano pong sabi nila? Nung sila po ay pinakawala na at sila ay nagtipon-tipon, ibig sa sila po ay matakot, imbis na sila ay magtago, ano pong ginawa nila? In one accord, they lifted their voices to the Lord and they prayed for boldness to preach the gospel. Pinagbabantaan, tinatakot na sila. Pero the more they prayed for courage, for boldness to preach the gospel. Mga kapatid, bukas na bukas po ang San Juan sa gospel ni Lord. Ma-encourage po tayo sa ginagawa ng Lord sa ating city. Yung support ng ating mayor, sa local government, support ng mga kapulisan. Last Sunday was the start of the Sunday worship service ng mga pulis. Dati po, alam nyo ang setup, every Sunday nagjo-join sila sa atin. No? Every Sunday nakaschedule po kung anong church ang pupuntahan po nila para makapag-join po sila ng worship service. But last Sunday, hindi na po sila magjo-join sa mga churches natin. Kaya baka namimiss nyo na po sila, hindi nyo na po sila makikitang mag-a-attend sa ating church, tayo na po ang pupunta doon. Sa headquarter mismo ng pulis. Kung alam niyo po yung Philoil Arena, nandun po yung headquarter ng PNP San Juan. Doon na po kami pupunta. Mga pulis na po na mga Kristiyano ang tutugtog sa praise and worship. Hallelujah. At yung mga pastors po natin, naka-assign po yan every Sunday para mag-preach po doon mismo sa headquarter ng police. We praise the Lord because yung chief of police po mismo, si Colonel Deo Dennis Marmol, nandoon po siya last Sunday. Even the Acopa, nandoon po siya si Sir Panal. Yung mga police po from different substations ay nandoon po. Kasama po ng mga life coaches natin, kasama po ng mga kapastoran ng Apoy, no? Nasaksihan po namin ng unang worship service sa taong ito sa PNP headquarter. And we are praying na lalo pang lumago spiritually yung mga police. Sabi ko nga po, sige po, kami muna habang wala pang natitrain, pero kapag nakapag-train na tayo ng mga worship leaders, nakapag-train na tayo ng mga police, sila na mismo ang gusto nating mag-preach doon. Sila na mismo ang gusto nating tumayo para magpaawit. Sila na po yung mananalangin. Ang ganda po. What a sight to see na yung mga police natin, our men and women in uniform, leading us, preaching, leading the praise and worship. No? Hindi lang tayo binabantayan, no, yung ating mga communities kasi ang tagline nila ngayon, sabi nila,
Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Yun ang tagline nila ngayon eh. What about, ang sabi namin, yung ibig sabihin niya ng ligtas ay hindi lang peaceful yung community, hindi lang sila ligtas sa mga krimen, but speaking spiritually, ligtas ang ating mga, saved ang ating mga community nakakilala sa Panginoon because ang ating mga kapulisan ay hindi lang nagpapatrolya, but they are the one being used by the Lord also in sharing the gospel sa ating mga mamamayan. Wow! Hallelujah! Ang ganda po, no? Na hindi na yung balita sa mga korap na pulis ang ating nababalitaan, kundi ang makikita na po nating mga balita, especially in San Juan, ay mga pulis gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mga outreach sa mga community, katulong ng mga simbahan. Wow! Mga pastor, may mga nakikita tayo, mga ano, no, mga pulis na pastor, di ba? Di po ba? No, sa TikTok tsaka sa Facebook, no? Ang ganda kung yun po ay dumami, na sila po ay nagpipreach, sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon. Tapos, ito po ang maganda sa San Juan, no? Talagang grabe ho ang ginagawa ni Lord. Let's get excited. Di ba, sabi ko nga po, during the pandemic, ang COP po ng Chief of Police ng San Juan ay si Colonel Jaime Santos. Tapos, during that time, siya po ay nalipat sa Las Piñas. Siya po ay retired na ngayon. Retired police na po siya. Pero alam niyo po ba, during the graduation ng Bless Our Cup School of Leadership sa Krame last year, December, isa po siya sa mga inspirational speakers. At sabi nga po niya, magre-retiro na po siya, pero siya po ay nag-aral ng theology. Nag-enroll po siya sa Bible School kasi siya po ay magpapastor na. Alam niyo po kung nasaan ngayon si retired Colonel Pastor Jaime Santos. Siya po ay hinire ni Mayor Zamora as our POSO. Public Order and Safety Officer ng San Juan City Hall. Imagine mo, binalik siya ni Lord sa San Juan. Napakaganda po na merong isang pastor, may isang Kristiyano na nandun po mismo nag-work sa City Hall na mag-i-influence po lalo sa ating mayor. Bukod po sa aming mga pastor na nandoon syempre every Monday, nag-pray, nagbabasa ng Word of God, nag-exhort, no, during the flag raising ceremony, may mga Kristiyano po na katulad po ni Pastor Jaime Santos na magwo-work alongside Mayor Zamora to influence him. No? Para po lalo pong bigyan ng kalayaan ng salita ng Panginoon na maihayag sa San Juan. Because of this, na-excite po kami. Ako po, personally, na-excite po ako. Sabi ko, Lord, binibigyan mo naman kami ng sobrang kagalakan at sobrang hope na masasaturate namin ang San Juan City. And this is the reason bakit mo pala kami pinadala dito, Panginoon, sa San Juan. Hindi ko to nakita. Pero ngayon, ina-unfold mo yung reason kung bakit pinadala mo kami sa San Juan to plant a church here in San Juan so that we can help. No, we can help dun sa workforce na gagamitin mo para ipahayag ang salita mo dito sa San Juan. Abutin ang mga surrounding communities natin. Hallelujah, ang government, ang mga pillars of society ay maabot natin para sa Panginoon. Ngayon, ang church natin, hindi po tayo yung nagsusolo. No? We are part of the organization of the Foursquare in the Philippines, pero hindi po tayo nagsosolo. We are working closely sa ating pong mga brothers and sisters in different denominations, whether they are Pentecostal, whether they are Baptist, Methodist, Presbyterian, ano man ang kanilang grupo, no, o fellowship, as long as we are agreeing in the fundamental doctrines of the Bible, of Christianity, sila po ay kasama natin. We are brothers and sisters in the Lord. Kaya this coming Friday po, January 24, kasama po yan sa prayer item natin.
Nag-organize po ang Association of Pastors for Outreach and Intercession, San Juan City, ng Unity Service. Now, in-invite po namin ang mga key leaders ng ating syudad. Siyempre, ang ating mayor, vice mayor, congresswoman. In-invite po natin ang 21 chairmen ng ating lungsod, yung 21 barangays. In-invite po natin ang chief of police, ang DILG director ng San Juan, no? At iba pa pong mga pillars na magre-represent, no, sa mga pillars po ng ating society. So, ito pong magaganap na unity service in celebration of the Bible Month is a historical event. Kaya ipag-pray po natin because nag-confirm na po yung ibang mga leaders natin. Let's pray na sila po ay mag-respond. Na sila po ay magpa-unlock sa atin. Para po ma-establish natin yung partnership with them, no, in preaching the gospel. Kapag nakuha po natin yung suporta ng local government at ng mga pillars na to, makakaasa po tayo na pag maging maganda po yung partnership natin, yung access po natin dito sa San Juan para po sa preaching ng gospel ay magiging maganda rin po. Kaya po, pag-pray po natin yan. So, tonight, yan po yung isang ipagpasalamat po natin sa Panginoon na ang salita po ng Panginoon na ibinigay niya sa atin na pagpapala para sa atin. So, isa po sa encouragement sa atin ay to protect the ministry of the word. Dalawang bagay po. In Acts chapter 6, nung lumalaki na po yung church, ang nangyari po doon, nagkaroon po ng mga problema sa distribution ng mga needs ng mga tao. May mga widows po na Greek na nagko-complain na neglect po yung mga widows nila. So ano po ang nangyari? Nag-meeting po yung church in Jerusalem and they resolve na pumili po ng 7, hindi pa po deacons eh. Later on tinawag na deacons, pero yung word na serve, no, ay nandoon na po. 7 servers. Bakit? Ano pong sabi ng mga apostol? Hindi po pwede na pabayaan nila ang preaching of the word for them to serve in the tables para po mag-serve ng pagkain. Ganun pala. No? Parang naisip ko po yung sarili ko as a pastor. Ang priority ko po ay ang mag-preach ng gospel. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, brothers and sisters, na unti-unti po, dumadami po sa ating church ang nakaka-discover po ng kanilang mga gifts, ng kanilang mga abilities, kung paano po sila magsaserve sa church. At salamat po dahil na-establish na po natin yung iba't iba nating mga departamento, iba't iba nating mga ministries, kung saan parami na po ng parami ang mga naglilingkod sa Panginoon. And what does that mean? Ibig sabihin po, nung nagsimula yung church, puro si pastor ang naggumagawa, di po ba? Puro si pastor yung nagtatrabaho. Pero habang dumadami po ang nagsaserve sa church, nagkakaroon po ng delegation. Dinedelegate po ni pastor yung mga trabaho. Ibig sabihin po, unti-unti na-unload yung mga gawain sa akin at naipapasa po natin, na-i-assign na po natin sa mga manggagawa. Napakahalaga po niyan. To protect the ministry of the word. And I thank you for caring for me. Even yung simple pong paglilinis ng church, ina-appreciate ko po yan. Yung paglilinis ng church, yung pagtulong nyo po sa paglilinis ng church. Because imagine niyo, kung wala pong gagawa niyan, wala naman tayong janitor. Kanino ho mauuwi ang mga trabaho na yan na hindi ho nagagawa? Babagsak ho yan lahat kay pastor. Diba? Kaya po, salamat for serving the Lord in different ministries kasi nababawas na po yan sa mga trabaho ni pastor. So that the pastor can focus on the ministry of the word. Gusto nyo ba isang Sunday, yung ipipreach ni pastor sabaw? Kasi mahahalata nyo po yan eh.
Pag ang pastor nyo po, yung pinipreach po, ay, naku, parang hindi prepared si pastor Eh, parang pastor, yan yung preaching niya nung last. Yung paulit-ulit na po yung preaching ng pastor. Maano nyo yan malalaman nyo yan Di po ba? So, protektahan po natin ang ministry ng word. Kasi sabi ko nga po kanina, dinidiscuss ko kanina yung kahalagahan ng word of God sa buhay natin. Kapag ang pastor po ay na-occupy na po ng maraming mga gawain at hindi na po nakakapag-pray, hindi na po nakakapagbasa ng Bible, hindi na nakakapag-prepare ng message, may epekto yan sa church. May epekto yan sa spiritual growth ng church. Apektado ka dyan, kapatid. Kaya, let's work hand in hand as a church. Let's work together as a church, as a team, para po i-delegate natin yung mga gawain. We pray for more workers na i-raise ng Panginoon para ang pastor at yung mga elders natin, yung mga leaders natin can focus on prayer and the ministry of the word. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dumako sa ating mga prayer concerns. Sama-sama po natin ipag-pray itong mga concerns. So ipag-pray po natin yung ating Sunday service, yung celebration po natin ng Bible Month. Pag-aralan nyo na po yung Book of Acts. Dito po manggagana yung mga questions natin for our Bible quiz. Yung ating Sunday School, Adult Sunday School, mga December activities po natin, pag-pray po natin. Spiritual growth of the church through discipleship. Church departments. Pag-pray po natin yan. Direction ng Panginoon sa bawat mga departamento. New and additional leaders. Yan po. Evangelization of San Juan City, 7 pillars of society. Huwag niyong kalilimutan, pinamemorize ko po sa inyo yan. A to G. A, arts and media. Sama niyo rin po yung sports. B, business. C, church. D, doctors or yung health sector natin. E is for education. F is for family. And then letter G is for government. Pag-pray natin yan. And then yung unity service on Friday, na mag-respond po yung mga in-invite po nating mga guest. Yung ating outreach sa Police Substation 7, tuloy-tuloy po ang swim natin dyan. 4-piece members, once a month, meron po tayong family development session sa 103 families ng Barangay Batis. 2 batch po yan, may morning tayo and afternoon. Pag-pray po natin yung patuloy na pagbubukas ng mga schools na ini-invite po tayo. Mga students ang imi-minister natin. Tapos si Sister Karen, since she is the president of the Parents and Teachers Association in San Juan, public school in San Juan, magkakaroon po sila ng parents retreat. And I am being invited to speak po sa mga parents na to. Kaya ipag-pray nyo po na yung marami pa pong school ang magbukas sa atin. West Crame, na meron tayong dyan, engagement sa mga estudyante dyan, dito po sa National High School and even po dito sa elementary school, sa Central. And then, pag-pray po natin yung provision ng Lord sa ating church, lalo na po yung mga workers. Kulang na kulang po. Ang dami ho nating gawain sa labas. Financial and materials po. Pag-pray nyo po si pastor, yung mga officers po natin, workers, and yung congregation po natin. If you know someone na may sakit, pag-pray natin for healing. Yung may kung kayo po ay meron pong nagko-confide sa inyo that they are going through something in life, pag-pray nyo po that the grace of God will abound sa kanila for them to overcome their trials and temptations. God's favor for His people and God's provision po for His people. Pag-pray din po natin ang bigger church location. Na Lord, pakita mo na sa amin kung saan kami lilipat na malaki. Kasi apaw na po tayo dito. At dumadami na rin po yung ating gamit. And then lastly po ay blessings upon our partners and supporters and givers. So that the cycle of generosity and blessings of God will continue. So sige po, tayo pong lahat ay sama-sama pong manalangin. Even if you are watching this on Facebook, samahan niyo po kami ipag-pray itong mga items na to na naka-flash po ngayon sa inyong screen.
Hallelujah.
The field is white unto harvest. Hallelujah. Lord, intensify, oh God, the passion, Lord, the compassion in our hearts, oh Lord, for souls, oh Lord. Give us boldness, Lord, to preach the gospel, oh God, wherever we are. This is the time, Lord, for your people to stand and be courageous, oh God. The students, oh Lord, hallelujah, the employees, oh God, the workers, the businessmen and women, oh God, hallelujah, nasaan man po sila. This is high time, oh Lord, for them to rise up. Be bold, oh God, in preaching the gospel, in sharing their faith, oh Lord, in the workplace, in sharing their faith, oh Lord, in the school, in sharing their faith in their family and community, Lord Jesus. This is time for us to come out, oh God. Hallelujah. This is time for us to come out and let our light shine, oh God, wherever we are, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Fill us, Lord, with your love, Lord, for these people around us. Hallelujah. Fill us with your light, Lord. Fill us with your word, oh God. Guide all of us, oh Lord. Put the words in our mouth, what to say, oh Lord, in those moments, oh God, na ino-open mo for us to share the gospel, oh God. Make us discerning, oh Lord. Fill us with the power of the Holy Spirit as you have promised, oh God, that we will receive power when the Holy Spirit is come upon us. And you will make us effective witnesses, oh Lord, in our Jerusalem, in our Judea, in our Samaria, oh Lord, into the ends of the earth, oh God. Hallelujah. Fill us with your power, oh Lord. Hallelujah. Even confirm the word as we preach the word. Confirm the word with signs and wonders, oh Lord. Miracles will happen, oh Lord, as we preach the gospel to the sick. They will get healed, oh Lord. These signs will follow those who believe. Lord, we take hold of that promise, oh Lord, that those who believe, hallelujah, they will cast out demons, oh Lord. They will lay hands on the sick and the sick will recover, hallelujah. We will speak in new tongues, oh Lord, hallelujah. And even, oh Lord, there are attempts, oh God, to poison us, oh Lord, hallelujah, to harm us. It will not prosper, oh God, in the name of Jesus. Whatever the plans of the enemy to oppose the work of the Lord in this city, God, we reject that. God, we rebuke that in the name of Jesus. Any plans of opposition of the enemy against the work of the Lord in this city, oh Lord, we rebuke that. We come against that in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga tao, Panginoon, na ini-influence ng kaaway to hinder the work. Yung mga tao, Panginoon, na ginagamit at ini-influence ng kaaway to oppose the work of God in this city, Panginoon. We take, Lord, a stand, Panginoon, spiritually. We take war, Lord, against these powers, oh God, na nag-influence and control those people. That in the name of Jesus, let these people be delivered, oh God, in Jesus' name. Let these people be saved, oh God, in Jesus' name. Hallelujah. That they may see, oh Lord, the glorious gospel of Jesus Christ. Remove, Lord, the scales in the eyes, oh God, of people, oh Lord, that they may see the glorious gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Yung mga demonic spirits, oh Lord, in the city, Panginoon, who are responsible, Panginoon, sa mga sins, oh Lord, at sa mga wickedness, Panginoon, in this city, oh Lord. In the name of Jesus, we come against those spirits, oh Lord, in every community, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. And we let loose, oh Lord, your grace in this city. Hallelujah. We pray, Lord, for the Holy Spirit to sweep across the city, oh Lord. Hallelujah. And Lord, win more people, Panginoon, in your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, we declare the success, oh God, of your programs, oh Lord, in every pillar and sector, oh God, of our society. We pray for our ministry, oh Lord, in the schools, oh God, that more
all the departments, oh God, ng aming City Hall, Panginoon. Not only, Lord, during the flag raising ceremony, hindi lang, Panginoon, every Monday, but every department, oh Lord, kiniklaim po namin, Panginoon, that there will be Bible studies, oh God, in every department, oh God, of the City Hall, oh Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for our ministry in the PNP, oh God, na patuloy pong mapapalakas, oh Lord. We pray for every swim, oh Lord, happening weekly, oh Lord, in all 7 substations and all departments, oh God, in the PNP. Hallelujah. Every barangay, Panginoon, will also have WIM, oh God, monthly, Panginoon, as we start that. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, na more barangay halls will open, Panginoon, for the gospel of the Lord Jesus Christ. And Lord, help us to see, oh Lord, all the people groups, oh God, in this city. Mga elderly, Panginoon, yung mga kasambahay, mga drivers, oh God, mga parents, oh Lord, mga single women, Panginoon, single parents, oh Lord, those who are sick, oh God, even yung mga persons with deprived liberty, Panginoon, yung mga inmates, oh Lord, Panginoon, gamitin niyo rin po kami sa kanila. Even yung, Panginoon, mga firemen, oh Lord, even yung mga nasa BJMT, oh Lord, aabotin niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Napakaraming gawain, Panginoon, sa city na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Continue, Lord, to bless us with more resources, with more workers, Panginoon, to send, Lord, into the harvest field, oh Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, for the unity service that will happen this coming Friday, oh Lord. We pray for our mayor, Lord. We pray for our vice mayor, for our congresswoman. We pray, oh Lord, for our city administrator. We pray, Lord, for our barangay chairman, oh Lord. We pray for the director of DILG. We pray, Lord, for the SK, Panginoon. We pray, Lord, for our COP. We pray, Lord, for every department, Panginoon, at in-invite namin sa unity service na ito, Lord. Na kayo, Panginoon, na mangusap sa kanila, na sila po ay a-attend, Panginoon, upang makapag-work ang word mo sa puso nila, Panginoon. As Pastor Jaime Santos, Panginoon, preach the word. Use him mightily, O Lord. Hallelujah. Na yung mga words, Panginoon, na inilagay mo sa puso niya, Lord, ay tumimo sa puso ng aming mga guests, O Lord. And they will come to know you, Lord Jesus. And they will partner with us, O Lord, in preaching the gospel to this city, O Lord. We claim your victory for our unity service, Lord Jesus. Bless all the participants in every church represented, O Lord, in the name of Jesus. Fill us, Lord, with your anointing and the power of your Spirit in order for us to accomplish and fulfill your agenda for this coming event, O God. Father, we thank you for all your blessings upon every department, O Jesus. Every member. We thank you, Lord, for your direction for every department and ministry for 2025, Lord. We thank you for your wisdom. We thank you, Lord, for healing for those who are sick. We thank you, Lord, for your provision sa lahat ng needs ng iyong mga anak. We also bless our ministry partners and supporters and givers, O Lord. Bless them mightily in the name of Jesus. Father, we give you praise and we give you praise, Lord. We give you thanks, O God, for everything that you're doing, Lord, in the church. Hallelujah. Blessed be your name. You are good, Lord Jesus.
Hallelujah, Lord. Father, we give you praise. We give you glory. As we are praying, Lord, corporately, we believe that you are releasing your power, O Lord, in the heavenlies. Hallelujah. And those things that we have prayed according to your will, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na kumikilos na po ang iyong mga anghel, Panginoon, para i-deliver po ang mga katugunan. And Lord, we are rejoicing even now, O Lord, and thanking you, Lord, for the victory. Nasa amin na po ang tagumpay because tinapos na po ni Kristo ang tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Hallelujah. Let's once again give the glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude, all that I am and ever hope to be. I owe it all to thee. Sing it with us. To God be the glory. Give him all the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things he has done with his blood. With his blood he has saved me. With his power he has raised me. To God be the glory for the things he has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to thee. Yes, Lord. And should I gain any praise, let it go to Calvary. Oh, with his blood he has saved me. With his power he has raised me. To God be the glory for the things he has done. For the things he has done. Hallelujah. We bless you, Lord, and we give you the glory. Hallelujah. Our tribute, our utmost to the highest. Hallelujah. We give you praise, Lord Jesus, for everything you've done, for your grace and blessings to the church and to each and every one of us. Hallelujah. We thank you, Lord, for the victory. And now may the love of our God, the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the blessed Holy Spirit rest in each and every one of us until we meet again in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you all and see you again next Wednesday for our prayer meeting and this Sunday for our National Bible Sunday celebration.